ako na po mag-receive. Ako po yung on-deck ngayon. Emma na. Excuse me po. Doc, Autosat, 82%. BP 140 over 100. Sir? Sir, gising po. Sir? Sir? Decrease GCS. E4, V3, M5, GCS 12. Pahook ako, 5 LPM O2 via FM. Tapos standby tayo for intubation. Pa-insert ako ng line, standby diazepam, low levetiracetam, pa-12 lead ECG, pa-CBG. Okay po, Doc. Toro Santos, monitor neurovital signs, Q1. Inform niyo rin si Doc Antonio. Yes po, Doc. Nurse Ivan, please page Doc Antonio. Masakit ang ulo mo. Dahil ba sa hangover o sa iba? Dahil doon kay Michael. You know what? I really should have told Annalyn the truth. Sasabihin mo talaga? Kahit nandun si Zoe? Are you really ready for that? Perhaps it's the universe telling you na it's not yet time. Eh kung hindi ngayon, kailan pa? Nakita mo nga sinabi niya na nakalimutan na niya ako. Well, pare, not to burst your bubble, ha? Pero, wala namang alaala si Annalyn sa'yo. Maliban dun sa memory na iniwan mo sila ni Lynette. Because I wasn't given the chance. I can be a good father to her. We could have created wonderful memories. And you run the risk of complicating her life. Pare, honestly, I don't think naman na makakalimutan ni Annalyn ang tatay niya eh. She'll always have that piece of information. Pero ikaw, even Lynette, hinding-hindi makakalimutan na pinili mong isacrifice ang kaligayahan mo para sa maayos na buhay ng anak mo. Hindi ka lang kay Annalyn naging mabuting ama, kundi pati na rin kay Zoe. And who knows, maybe when the time is right, you'll be able to tell her the truth without complications. Doc Meneses, excuse me po. Doc Tanyag, sorry. Kanino ko pa kayo tinatawagan. May patient po tayo under HMO, found unconscious to consider brain abscess. Nasa ER. Doc. Ma'am? Ay, Doc? Doc, ano ang nangyari sa anak ko? Bakit ho siya hinimatay? Saka hindi ba ho siya gumigising hanggang ngayon? Check po natin, ha? Ay, di mo na! Doc, nagising na yung anak ko! Bakit mo ba ako dinala dito? Okay lang ako, ah. Ito sabi ko sa'yo, puyat lang to. Sino nag-assess sa patient nung una siya dinala dito? Ako po, Doc. Papaulit ko yung brain imaging, okay? Let's do a cranial MRI with contrast para ma-confirm natin kung may brain abscess nga. Tama, Doc. Hindi ako usang-ayon sa resulta niyan. Mali yung nakita dyan. On the contrary, sir. Buti na-assess kayo ng maaga at maayos. Dahil kung hindi natin nakita yung abscess niya sa utak. Pinapaulit ko lang para malaman natin kung lumaki ba o kumalat ba yung abscess niya sa utak. Sandali lang ho, Doc. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano ang abscess sa utak? Ibig sabihin mo, ma'am, may nana sa utak yung anak niyo. Malaking posibilidad na galing to sa infection niya sa ngipin. Pero Doc, nagpabunot na ako eh. Wala na masakit. Kaya ko na nga umuwi ngayon eh. Oo. Hindi ibig sabihin na nagpabunot na kayo ng ngipin na wala rin yung brain abscess. Ano ang gagawin natin? I-admit ho natin yung anak niyo. I-drain po natin yung nana sa utak niya. Operahan po natin siya. Ma, ayoko magpa-opera. Kapag hindi po kayo nagpa-opera, pwede po lumaki yung abscess sa utak niyo. Pwede kayong maging comatose at ikamamatay niyo. Doc, gawin niyo lahat ng pwede niyong gawin para sa anak ko. Parang awan niyo na po. Yes, ma'am, but to be honest with you, dahil sa location ng abscess niya, may chance na maapektuhan ang communication skills niya. Yung pag-intindi niya at pagsasalita niya. Pwede rin magkaroon ng memory loss. Memory loss? Mawawala yung mga alaala ko. Pwede.
Pwede panandalian lang, pwede rin permanente. Hindi. Hindi. Ma, ayoko magpa-opera. Ayoko magpa-opera dito, ma. Iuwi mo na ako. We'll give you a chance to decide. But the sooner you decide, the better. Excuse us. Anak, narinig mo naman ang sabi ni Doc, di ba? Kapag hindi ka nagpa-opera, mawawala ka sa akin. Pero mawawala naman yung mga memory sa akin ni Papa, ma. Ayoko mawala yun. Alam mo yun, ma. Ayoko mawala. Ayoko magpa-opera, ma. Mamatay na lang ako. Bakit bang tigas-tigas na ulo mo? Mas pipiliin mo pa bang mawala ka sa akin kaysa makasama ako? Ha? Bakit? Mas importante pa ba yung mga ala-alang yan kaysa sa magkasama tayo? Ha? Ma, ayoko magpa-opera! Iuwi mo na ako. Ayoko. Ayoko magpa-opera. Sige na, uwi mo na ako, ma. Anak, gagawa naman tayo ng mga bagong memories eh. Tayong dalawa. Ma, tayong dalawa, pwede. Pero paano si Papa? Patay na yung Papa ko. Patay na yung Papa ko. Wala na akong alaala sa Papa ko. Isang Anak, uwi mo na ako. makinig ka kasi. Mawala man ang papa mo dyan sa isip mo. Sa puso mo, anak, hindi siya mawawala. At kapag nakakalimot ka, hindi ako mapapagod na araw-araw ipaalala sa'yo lahat ng memories mo, anak. Hindi ako mapapagod. Mapaalala ko sa'yo lahat yun. Anak, makinig ka sa akin. Importante sa akin mabuhay ka, ha? Mas importante sa akin yun. Ma, ayokong mawala sa isip ko si Papa. Ayoko. Ayoko. Uwi mo na ako. Ayoko magpa-opera. Mamimiss ko si Papa, ma. Tigas ng ulo mo. Ayoko mawala. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ha? Iiwan mo ako? Mag-isa? Paano na ako? Paano na ang anak ko? Iiwan ako? Hindi ko kaya. Hirap ng sitwasyon ng pasyente. Sigurado ako close sila ng papa niya. Karamihan talaga ng mga anak may affinity sa tatay. Lalo na yung sa tatay na nawala na. Except po kung nawala na lang po siya by choice. Anong ibig mo sabihin, Dr. Santos? I mean, iba po yung nawala po yung tatay mo dahil namatay po siya. Kumpara po dun sa nawala po yung tatay mo dahil iniwan ka po niya, umalis na lang siya. Are we still talking about the patient or ourselves?